araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na naman kasaysayan ang ating maririnig na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Ursula. Maraming nagsasabi sa akin na martyr daw ako sa pag-ibig. Kahit na ilang beses akong saktan at lukuhin ni Dexter, eto pa rin ako, patuloy na nagmamahal sa kanya. Kahit pikit mata kong binabaliwala ang mga nakikita kong pagkataksil niya sa akin. At imbis na magselos, ginagampanan ko pa rin ang aking tungkulin sa kanya bilang girlfriend. Ayoko na, Ursula. Ayaw mo na na pagkain? Umorder na lang tayo. Ayoko na sa relasyon natin. Ano? Ano sinabi mo? Pero Dexter... Ilang beses na akong nagpaparamdam sa'yo na gusto ko lang kumawala sa relasyon natin. Pero, ayan ka, nagtatanga-tangahan ka lang. Nasa restaurant tayo, ha? Kung pwede, dun tayo sa labas mag-usap. No, hindi. Dito ko na gustong tapusin ang lahat. Pero bakit? Anong dahilan para gawin mo sa akin to? Simple lang. Hindi na kita mahal. Wala naman akong ginagawang kasalanan sa'yo. Huwag mo naman gawin sa akin ito. Ayokong gawin ito sa'yo. Dexter! Pinintay ko na ikaw na ang kusang gumave up sa akin, pero matibay ka. Hindi na ako makatiis. Ako na makikipag-iwalay sa'yo, makikipag-break sa'yo. I'm sorry, Ursula. Pero dito na natatapos ang love story nating dalawa. Sa akin. Ursula, ano ba? Huwag mo naman akong takbuhan. Maria. Ursula, bakit ka umiyak? Ano nangyari sa'yo? Chard! Oh, Si Dexter! Nakipag-break na sa akin. ganun ba? Tana, tumahan ka na. Chard! Hindi mo dapat iniiyakan si Dexter. Kasi walang kwentang lalaki yun eh. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Hindi kita iiwan. Pangako. Malapit na ang deadline, ha? Kaya kailangan
matapos agad natin ito. Oo, sir. Okay, sana malinaw sa inyo. Architect Sarmiento. Ah, sandali lang ha. May kakausapin lang ako. Sandali lang. Excuse me. Dexter, Ursula, ano ginagawa mo rito? pwede ba tayo mag-usap? Wala lang tayo pag-uusapan. Meron. Okay, sige. Doon tayo. Oh. Ano ba ang kailangan mo sa akin? Dexter, pwede bang tayo na lang ulit? Di ba sinabi ko na sa'yo, tigilan mo lahat mo. For God's sake, Ursula, tama na. Tigilan mo na ang paghahabol pa sa akin. Patahimikin mo na ang buhay ko. Sinubukan ko namang kalimutan pero nahihirapan talaga ako. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Ursula, please. Matuto ka sanang tanggapin ang katotohanang walang forever sa atin. Masisira lang ang buhay mo kung mamahalin mo ang isang taong wala naman sa iyong puso niya. Ursula, ayoko na saktan ka. Kaya sinasabi ko na sa iyo, kalimutan mo na ako. Magmahal ka na lang na iba, huwag na ako. Please, maawa ka sa sarili mo. Bakit? Meron ka na ba ibang mahal? Oo. Kaya please lang ha, kalimutan mo na ako. Sige. Susubukin ko. Kalimutan ka. Hi, Ursula. Charlie! Buti naman, dumating kayong dalawa. Makakalimutan pa naman namin ang mahalagang araw na ito. Siyempre hindi. Ito pala yung regalo ko sa iyo. Birthday, Ali. Oh, thank you, Charlie. Oh, sweet mo naman. Happy birthday, Alina. Ito yung gift ko sa'yo. Oh, thanks, Ursula. So, ano na update sa inyo? Kayo na ba ang dalawa? Naku, hindi pa. Magkaibigan pa rin kami ni Ursula. Ganun ba? Alam ko kasi mag-boyfriend-girlfriend na kayo eh. After yung masakit na breakup ni Ursula kay Dexter. Paano mo nalaman na break na kami ni Dexter? Sinabi na sa akin ni Dexter kanina. Nandito siya? Oo. Kasama nga niya yung bagong special summon niya eh. Wait Tatawagin ko lang. Ano? Dexter! Wait. Karina! Karina kayo dito! Karina, huwag na please. Alina, bakit? Oh, Ursula, Char, kayo ba na? Hey, babe. Sino sila? Karina, babe, sila, Ursula at Char. Mga kaibigan ko sila. Oh. Ursula at Char, si Karina, girlfriend ko. Hi! Nice to meet you both. Ang bilis mo naman magka-girlfriend. Kabe-break mo lang, di ba? Baka may iniisip mo pa na kailangan pa ng 3-month rule. Sa balabas lang meron nun, Ursula. Dexter, paano mo nasisikmura na sabihin yan kay Ursula? Ha?
Parang wala lang sa yung ginawa mong pang-iiwan at pananakit sa kanya. Oh, wait, Dexter. Si Ursula, yung sinasabi mong ex-girlfriend mo? Ah, akala ko ba kaibigan mo lang siya? Karina, ikaw ang dahilan kaya nagdurugo ngayon ang puso ng kaibigan ko. Oh, really? I'm sorry for your loss. Ganun talaga ang life. Well, Dexter and I, we are very in love with each other. Don't worry, Ursula. Makakahanap ka rin ng lalaking para sa'yo. Akala ko, kakainin mo yung blueberry cheesecake eh. Tinurog-durog mo lang. Ursula, I'm sorry, Chard. Wala akong ganang kumain. iniisip mo pa rin ba yung kanina sa birthday ni Alina? Hindi lang naman si Dexter ang pwede mong mahalin. Ako, pwede mo akong mahalin. Pwede mong ibaling sa akin ang atensyon mo. Ursula, matagal na kitang mahal. Kaya nga lihim ako nasasaktan kapag umiiyak ka nang dahil lang sa isang walang kwentang lalaki. Please, kalimutan mo na si Dexter. Ako na lang ang mahalin mo at ipinapangako sa'yo. Hindi kita sasaktan. Hindi kita paiiyakin. Mamahalin kita ng tapat at buong-buo. Nakakapagod yung trabaho ko sa office ngayon. Okay lang. Kahit pa paano, nakalimutan ko dapat na talaga ako mag-move on. Ursula! Oh, Chard? Bakit yan ang ginagawa mo dito? Siyempre, sinusundo ka. Oh, Matagal ko na itong ginagawa, di ba? di ba ako nakakaabala sa'yo? Kahit kailan hindi ka naging abala sa akin. Teka, may sorpresa ako sa'yo. Talaga? Oh, ano naman Okay, yun? hindi na surprise yun kapag sasabihin ko sa'yo. Okay. Nandun yun sa kotse ko. Tara. Sige. Excited na ako sa surprise mo sa akin. Oh, na-surpresa talaga ako sa ginawa mong preparation para sa romantic candlelit dinner natin, ha? Nawala yung pagod ko. Tapos, ang sasarap ng mga pagkain hinanda mo. Nakalimutan ko tuloy yung diet ko. Pansin ko nga eh. Halos naubos natin yung hinanda kong pagkain. Anyway, huwag mo nang isipin pa yung diet. Kahit ano pa maging itsura mo, you'll always be beautiful in my eyes. Oh, ikaw talaga. Binola mo pa ako. Chard, nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay ko.
You are always there for me in my darkest times. You know what? Lalo pang kayang pasayahin ang buhay mo kung mamahalin mo lang ako ng higit pa sa kaibigan. Handa akong maging malakip butas. Chard, Kung yun lang bang paraan para makalimutan mo na si Dexter, handa akong magsakripisyo. Basta't para sa'yo gagawin ko ang lahat. Ganyan kita kamahal, Ursula. Ursula? Dexter? Anong ginagawa mo dito sa tapat ng bahay ko? Kanina ka pa? Oo. Kanina pa kita hinihintay. Ano kailangan mo sa akin? Break na kami ni Karina. So, wala akong pakialam. Ginawa ko yun dahil mahal pa rin kita, Ursula. Tama na. Tigilan mo na ako. May boyfriend na ako. Pero hindi mo siya mahal. Alam ko. Ako pa rin ang mahal mo. At paano ka nakakasiguro? Dahil nararamdaman ko. Ursula, wag mo lang lukuhin ang sarili mo. Alam ko, panakit butas mo lang si Chard. Si Dexter ba? Chard, mag-drive ka na lang. Tinawagan ako ni Dexter. Sabi niya, nagkita daw kayo ng isang gabi. Ha? Chard, hindi sa nagkita kami. Pumunta siya mismo sa bahay ko. Anong sinabi niya sa'yo? Gusto mo raw makipagbalikan sa kanya. Oh, bakit hininto mong sasakyan? Kahit ano pang gawin pa may milit siya ni Dexter, huwag ka nang mabalik sa kanya. Please, Ursula, mangako ko sa akin na hindi mo ko iiwan para sa kanya.
Alina, alam mo ba kung nasan si Ursula? Hindi ko kasi siya makontak sa cellphone niya. Ay! Nandito kami ni Ursula sa party ni Rainier eh. Ha? Kasama nga pala ni Ursula si Dexter ngayon. Ano? Oh, Ursula, hinay-hinay lang, ha? Marami ka lang hinay. Ikaw rin eh. O, tama na yan. Please, baka hindi na tayo makasayo pa mamaya. Ano ba? Huwag mo akong pigilan. Ay, kasi... Gusto kong uminom. Gusto kong makalimot. Gusto mong kalimutan na si Chard? Then, go with me. Alam mo, Dexter, kahit gago ka, mahal pa rin kita. Hello. Kaya nga, eto uli ako, ha? Nakikipagpaligan sa'yo. Anong assurance ko na hindi mo na uli ako iiwan at sasaktan? Gusto na maniwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Oh, Promise. Magiging mabuting boyfriend na ako sa'yo, okay? talaga. Wala yan muna si Chard. Okay. Hihiwalayan ko na si Chard. Ursula? Chard! Balak mo na palang balikan ng ex mo. No, let me explain. Ano ba i-explain mo? Narinig ko ng totoo. Minahal naman kita. Naging tapat naman ako sa'yo. Bakit mo naman ginawa sa akin ito? I'm sorry, Chard. Sorry. 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 Hey, sandali. Bumalik ka dito. Ursula! Chard! Chard, sandali lang, sandali lang. Ano nga ako? Tumayo ka Please, sa akin. Chard. Ano ba? Ang tanga-tanga ko. Bakit pa kasi minahal pa kita? I'm sorry. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Mag-break na tayong dalawa. Please, Chard. Chard, bumalik ka rito. Ay! Oh! May paparating na sasakyan sa gilid mo! Papa! Ma'am, bawal po kayo dito sa ER. Sige na po, lumabas na po. No. Boyfriend ko yung nasagasaan. Kaya please, hayaan mo ako Talaga? makalapit sa kanya. Talaga pwede, ma'am. Sige na, lumabas na po kayo. Please, makiusap. Huwag kang mamamatay, Chard. Huwag mo akong iiwan para mo nalawa. Initiating. 1, 2, 3. Vital signs, negative. Initiating again.
1, 2, 3. Vital signs still negative, Doc. Makiusap, baka pwede pakisalba ang buhay ng boyfriend ko. Parang yun ang awa. Makiusap, please. I'm sorry, ma'am. Ginawa na po namin ang lahat, pero hanggang dito na lang po talaga ang buhay ng boyfriend niya. Nakikiramay po kami sa inyo. No! No! Hindi! John! Sobra kong pinagsisihan ang ginawa ko kay Chard nung namatay siya. Tsaka ko lang na-realize ang kahalagahan niya sa akin. Pero wala na akong magagawa. Huli na para magsisi pa. Sa ngayon, naka-move on na ako. Hindi rin kami nagkabalikan ni Dexter. At sa halip, namuhay na lang akong mag-isa. Single. May pagkakataong naaalala ko si Chard. Sayang. Kung hindi lang sana ako naging tanga. Dapat buhay pa ang kaisa-isang lalaking nagmahal sa akin ng tapat. Ako si Ursula at ito ang aking buhay. Sabi nila, mas okay na kumalas na lamang sa isang relasyon kaysa maging parakiputas. Sabi naman ng iba, mas okay magpakatanga kasi naipaglalaban nila yung mahal nila. Ngunit ang totoo, mas mainam nang mamuhay ka ng mag-isa nang walang pag-ibig kaysa umasa sa wala o makapanakit ng damdamin ng iba. Mga nagsiganap, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas sa papel na Ursula. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, narito ang isang kasaysayan na kapupulutan nyo ng araw sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Egay
May minahal akong babae, si Abby. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ginawa ko siyang mundo ko. Ngunit hindi yung naging sapat para manatili siya sa akin. The next thing I know, ikakasal na siya sa ibang lalaki. Ladies and gentlemen, may I present to you the newlywed Mr. and Mrs. Jed and Abby de la Serna. Grabe! Officially, Mrs. De La Serna ng kapatid ko. Kay tagal niyang hinintay to, Egay. Oh my. Ayan, pinipirmahan na nila yung marriage certificate. Ay, talagang wala nang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. Hey! Egay! Smile ka naman dyan. Huwag kang malungkot. Sa bagay, naiintindihan kita. Alam ko mahal mo pa rin si Abby hanggang ngayon. Ikaw naman talaga ang una niyang minahal eh. Kung hindi lang dumating si Jed, malamang ikaw ang nasa harapan ng altar kasama niya. Pero, ganun talaga ang buhay. Move on ka na lang. Masaya na si Abby sa piling ni Jed. Kaya dapat, maging masaya na rin tayo para sa kanya. Masaya naman ako para sa kanya, Crystal. Oh? Sabi ko nga sa kanya, bago siya ikasal, dahil suportado siya sa anumang desisyong gagawin niya. Tama yan. Huwag ka mag-alala. Mahahanap mo rin yung totoo mong kaligayahan. Abby, Jed, si Engay. Igay! Akala ko hindi ka makaka-attend sa kasal namin. Pwede pa naman hindi. Ay kaibigan kita. Ayok mo wala sa espesyal na araw. Salamat. Oh, uwi ka ng bahay, Gay? Ayos lang ako, pare. So, saan ang honeymoon niyo? Sa Europe. Ilibuti namin ang ilang bansa tulad ng Austria, Hungary, Bulgaria, at Greece. Wow! Iba na talagang mayaman. Gusto ko lang naman kasing bigyan ng memorable honeymoon ng asawa ko. Kaya pinagandaan ko talaga ito. Excited na ako, Jeff. First time ko makakapunta sa Europe. Ay, siya na pala, mahal ko. Lumapit na tayo sa iba pang guests. Ha? Hey guys, see you around, ha? Okay. Sandali lang, Jed. Ikaw na muna kumausap sa mga bisita natin. Kakausapin ko lang saglit si Egay. Okay, ilang minuto kayo mag-uusap? Give me 5 minutes. 5 minutes. Okay. Sige, maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Ako na lang muna ang bahala sa ibang guests. Egay, I'm sorry. Sorry for what? I know nasasaktan ka pa rin sa nangyari.
naalala sa akin yan. Sinusubukan ko nang mag-move on. Kaya nga, baka hindi na muna ako magpakita sa'yo after this. At saka, bakit ka pa hingi ng sorry sa akin? Parang ipinakita mo lang na nagsisisi ka sa pagpapakasal mo kay Jen. And I don't think so na nagsisisi ka sa ginawa mo. Ang sayo ng dalawa eh. Kaya para saan pang sorry mo? I just want to make sure na okay ka na. No, I'm not okay. But I'm going there. Anyway, thanks for the wedding invitation. At umatid ako ng kasal mo. To show na handa ko nang tanggapin ang nangyari. Your presence is highly appreciated. Salamat ng marami, Egay. Paano, Abby? Best wishes na lang. Enjoy your life with him. At kapag okay na ako 100%, I would consider na maging ninong sa anak ninyo. Sure ka na ba talaga sa desisyon mo? Ang matagal ko na gusto bumalik sa Amerika para makasama ko ulit ang mga parents ko. At saka, para tuluyan na rin akong makamove on sa nangyari sa akin. Alam mo, Egay, maganda yung desisyon mo. Sana bumalik na ulit sa dating buhay mo. Salamat, Crystal, sa palaging pagtulong mo sa akin. Dahil sa'yo kaya medyo bumaba ang emotional stress ko dahil sa nangyari sa aming kapatid ko. Ano ka ba? Wala yun. Masaya ako't nakatulong ako sa'yo. At saka, ginagawa ko to para parang pagingin na rin ng tawad sa ginawa sa'yo ni Abby. Alam ko naman na minahal mo siya. Si Abby lang to walang satisfaction. Hindi ko na sinisisi si Abby sa nangyari sa relasyon namin. Siguro, this is God's will. At saka, hindi talaga siguro kami magkapalad. Kaya ganun ang nangyari sa amin. Pero kasal na kapatid mo at masaya na siya sa buhay niya. Kaya wala nang rason para hindi ko siya i-let go sa puso ko. Hello? Crystal, Yes? Ako nga. Sino to? do you still remember me? Does Edgar Manansala still ring a bell? Oh, Egay! Grabe, hindi kita naprosesa na. Pasensya ka na. Wait! Ano, kumusta ka naman? Saan ka na? I'm here at Shuttle. Well, after 5 years, I'm planning to go home. Really? Oh, that's nice! Ikaw, Crystal, kumusta ka na? May asawa ka na? Wala pa rin. As in, single pa rin. Yeah, ganun talaga. Hindi ko pa rin makita si Mr. Right after 5 years. Pero okay lang. Maganda naman ang career ko.
Oh, so, what made you decide na uuwi ka na ng Pilipinas? Well, I miss everything, including you. Oh, ganon? Pero good decision yan. Masaya ako at babalik ka na ng Pilipinas. Abby, Oh, Tekay! Ikaw pala. Umuwi ka na pala galing na Amerika. At kumusta ka na? eto, okay lang. Ikaw, Okay lang. Pero nabigla ako sa pagdating mo dito, ha? Kanino mo nalaman ang address ng bahay ko? kanino pa ba? Di sa half-sister mo? Ganun ba? Mabuti naman napasyal ka. Kala ko nakalimutan mo na ako. Pwede ba yun? Siyempre hindi. Kayo ni Crystal ang ilan lang sa mga kaibigan ko dito. Pero, curious lang ako, ha? Bakit ka umuwi? For sure, ang ganda-ganda na ng buhay mo dun sa Amerika. Well, hindi sa lahat ng pagkakataon masaya ako doon sa Amerika. Pero siyempre, hindi may iwasan na ma-miss mo yung lugar na kinalakihan mo. Babalik ka pa ba ng Amerika? Oo, So, nagbabakasyon ka lang pala dito. Hanggang kailan ka tatagal dito? pinakamatagal na sigurong 6 months. Tapos kailangan kong bumalik ulit ng US to maintain my residency required for citizenship. Ganun ba? Abi, maraming naikwento sa akin si Crystal tungkol sa'yo. Ha? Talaga? Tulad ng ano? Na hindi raw kayo magkaanak ng asawa mo. Hindi kami magkaanak ni Jen. Kasi may diferensya ang matris ko. Yun nga. Kaya nagluloko ang asawa mo. Huwag na natin yung pag-usapan. Kung niloloko ka na, bakit hindi mo pa siya iwalayan? Hindi naman ganun kadali yun, Egay. Mag-asawa kami. At hindi lang kami basta nagsasama. Kasal kami. Bukod sa mahal ko pa rin si Jet. Abi, you deserve someone better. Yung kaya kang mahalin at panindigan kahit na may kakulangan sa pagkababae mo. Yung kaya kang tanggapin at irespeto. This is the happiest day of my life, Egay. Thank you for loving me. Akong dapat magpasalamat sa iyo, Crystal. Kasi finally, sinagot mo na ako.
Well, naisip ko, bakit ko pa patatagalin? Kitang-kita ko naman na mahal mo talaga ako. At saka, mabuti na rin yung sinagot na kita. At least, akin ka na. Hindi ka na maaagaw pa sa akin ng iba. I promise, hindi mo pagsisisihan na naging boyfriend mo ko. Crystal! Oh, Guy! Abby! Come, join us! Ano palang ginagawa mo dito? Ay, may imimit lang akong client dito sa resto. Guy, anong balita sa inyong dalawa? Well, magandang balita. Boyfriend ko na si Egay. Ha? Excuse me. Mag-CCR lang ako. Are you okay, Abby? Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. Hello? Abby, Egay? gusto ka na. Okay na ba ang pakiramdam mo? Oo. Mabuti na ang lagay ko. Pero, nalulungkot ako kasi mag-isa ako dito sa bahay. Ganun ba? Hintayin mo ko. Pupuntahan kita dyan. Hindi, huwag na. May istorbo ka lang. At saka baka may bonding moments kayo na girlfriend mo. Nandito na ako sa bahay. Day off ko kasi ngayon sa work. Si Crystal naman, mamaya pang uwi nun. Ano? Pupuntahan kita dyan, ha? Hintayin mo ko. Sige, Egay. Ikaw ang bahala. Kumain ka lang ng kumain dyan. Magpakabusog ka. Salamat, Egay. Talagang inasikaso mo pa ako ngayong araw. Sa bagay, palagi mo naman ginagawa ito sa akin. Basta patiyak ko lang na maayos na ligay mo. Okay na ako, kampante na ako. Pero Abby, imbis na magmumukha dito sa bahay, bakit hindi mo libangin ulit ang sarili mo? Lumabas ka. Kung gusto mo, maghanap ka ulit ng trabaho para ma-divert yung atensyon mo sa mas mahalagang bagay. Kesa naman sa panayang asa mong mabalik si Jed sa'yo. Hindi na mabalik si Jed. Hindi, Egay. Kahit pagbali-balik ka rin man ang mundo, asawa ko pa rin siya. Nararamdaman ko, babalik pa rin siya sa akin. Eh bakit ba sobrang mong mahal na mahal yang si Jed? Hindi ka na nga niya mahal, hindi ba? Hindi na nga asawang turing niya sa'yo eh. Tapos eto ko pa rin. Abby, gumising ka sa kaibangan mo sa lalaking yon. Makinig ka sa akin. Hindi ka pinanganak para magdusa lang habang buhay. Kaya please, pakiusap. Hanggat hindi pa huling lahat. Hanggat nasa katinoan pa ang pag-iisip mo, kalimutan mo siya. Matuto kang i-let go ang mga bagay na matagal nang nawala sa'yo. Mabuti ka pa.
na-let go mo na yung mga bagay na nawala sa'yo noon. Hindi ko dapat sinabi sa yung huling sentence na sinabi ko kanina. Dahil kasi sa totoo lang, hindi ko pa na-let go ang nakaraan ko. Anong ibig mo sabihin? May feelings pa rin ako para sa'yo. Kung hindi mo lang sana ako ipinagpalit kay Jed, di sana masaya ka na sa buhay mo ngayon. Abi, kung naging asawa mo lang ako, hindi ko gagawin yung ginawa sa'yo ni Jed. Dahil ikaw lang ang mamahalin ko habang nabubuhay ako. Please, tama na. Huwag mo nang sabihin niya sa akin. Alam mo namang imposible nang maging tayo. May asawa na ako. Ikaw, girlfriend mo na ang kapatid ko. Mas deserving sa pagmamahal mo si Crystal kesa sa akin. Abi, Masaya na ako sa setup nating dalawa. Hanggang dito na lang yun. Huwag na tayong gumawa pa ng panibagong problema. Abi! Hey, guys! Oy, pumasok tayo sa loob! Magsisimula ng party! tara na, Abi. Pumasok na tayo sa loob. Mamaya na lang ako papasok. O sige, mamaya na lang din ako. Mag-ayosip muna ako. Siya nga pala. Napalitan kong balak niyo magpa-civil wedding sa susunod na linggo bago kayo bumalik na Amerika sa June. Oo, para maisama ko na si Crystal doon. At doon na kami manilahan. Magpapakasal ulit kami pagdating namin ng shuttle. Buti pa kayo. Masaya na. Ang totoo niyan, hindi buo ang kasiyahan ko. Kasi nararamdaman ko, mahal pa rin kita. At siguro, lumayo na ako ng tuluyan sa'yo. Kasi ayokong maranasan ng kapatid ko yung naranasan ko. Guy, ayokong lokohin mo si Crystal. Mahal na mahal ka niya. Kaya pakiusap. Panahon na siguro para kalimutan na natin ang lahat ng nag-uugnay sa ating dalawa. Sinubukan kong kalimutan ka. Pero bakit ganon? Hindi ko magawa. Nandito pa kasi ako. Kaya hindi mo magawa. Don't worry. Pagdating niya ng US, magiging maayos na ang lahat. Please, Ekay. Promise me. Mamahalin mo si Crystal. Higit pa sa pagmamahal na binigay mo sa akin noon. Promise me also na kailanman hindi mo siya lulukohin at sasaktan. Please, Egay.
promise me. Sige. Ipinapangako ko sa'yo. Gagawin kong lahat ng mga hiling mo. Salamat. Ipagdarasal ko na sana maging masaya ang pamilyang mapupuo ninyo. Hindi man kami nagkatuluyan ni Abby, pero masaya na rin ako sa aking buhay, kapiling ang aking asawang si Crystal. Mabuti talaga ang Panginoon kasi alam niya kung ano ang best para sa akin. At si Crystal yun. Ako si Egay at ito ang aking buhay. Alam ng Diyos kung anong makabubuti sa buhay. Kung may mawala man, isipin mo na lang na sa tamang panahon, ibibigay niya ang tamang taong magmamahal, magpapahalaga at susuporta habang buhay. Mga nagsiganap, si Kit del Carmen Amor, John Legaspi, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Egay. Naglapat na ang kopatunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Dong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant ay Jim Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng buhay ng isang lalaki na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Krishna. Simple lang akong mangarap. Ang gusto ko lang naman kasi yung maging masaya sa buhay. Hindi man ako maging mayaman, pero yung bang nakakakain ako 3 beses sa isang araw, nabibili ko mga pangangailangan at gusto ko. Pero higit sa lahat, gusto kong maging successful sa aking tinahak na karir. Ang pagiging isang manunulat. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil kumpleto ulit ang ating pamilya ngayong birthday ng papa nyo. Ma, hindi pa po tayo kompleto. Wala pa po si Krishna. Ha? Ganun ba? Ah, Opo. hindi ko napansin. Darating pa ba yun? Kanina pa siya dapat nandito. It is a matter of cold feet, Ate Fatima. Kaya wala pang bunso natin. Sige. Mag-celebrate na tayo kahit wala siya.
Total, mukhang hindi na rin naman darating ang lalaki yan. Sir Ismael, Ma'am Mila, nandito na po si Sir Krishna. Ay, I'm sorry. Kung nalita ko ng dating, inabutan kasi ko ng rush hour kaya traffic papunta rito eh. Alas 4 ang usapan, Krishna. Kung umalis ka ng maaga, hindi ka aabutan ng traffic. Eh, pasensya na, Kuya Elmar. Marami lang kasi kung tinapos na trabaho. May trabaho ka pala, Krishna? Hindi namin alam yun. May mga writing jobs ako. Writing jobs na part-time lang. Halos walang pinagkaiba yun sa pagiging unemployed. Hindi ako unemployed kasi kumikita ako sa ginagawa ko. Pero hindi stable ang kita mo. Hindi katulad ng mga kapatid mo na halos kumikita ng halos 100,000 kada buwan. Wala pong kaso sa akin yun, pa. Kahit na 10 to 15,000 lang ang kita ko kada buwan. Ang mahalaga, nabubuhay ko po ang sarili ko. Oh, nakaka-disappoint ka, Krishna. Sa lahat ng anak ko, ikaw ang walang pangarap. Masaya ka na sa pagiging mababa. Huwag ka sanang magagalit sa amin, anak. Pero kasi mataas ang pinag-aralan mo. Economics graduate ka. Ine-expect namin sa'yo magiging manager ka ng isang bangko o executive ng isang kumpanya. Pero tingnan mo ang sarili mo. Hirap na hirap ang buhay mo. Hindi naman po ako naghihirap. Huwag ka nang mag-deny, Krishna. Tingnan ba yung itsura mo? Naka-plain t-shirt at mahong pants. At sira-sira pa yung dala mong backpack. Tapos, nagkukumit ka lang. Hindi ka tulad ng mga kapatid mo. Naka-corporate attire. May mga sariling kotse. Magagandang careers. Maayos ang buhay. Sinasabi namin sa iyo to, Krishna, kasi alam namin kaya mong umasenso sa buhay. May pinag-aralan ka, matalino. Tigilan mo na yung pagsusulat mo at gamitin mo yung pinag-aralan mo. Ay, naku, Mila. Hindi makikinig sa'yo yan. Walang confidence yan sa sarili niya. Pa, maaminin ko po, hindi po ako pang-opisina eh. Tsaka, masaya po ako sa trabahong meron ako ngayon. Ba't hindi nyo na lang ako suportahan? Kahit naman ganito po ang buhay ko, hindi naman ako nagbibigay ng sakit ng ulo sa inyo. Hindi naman po ako humihingi sa inyo ng pera. Kuya Mila, nakita mo na? Sayang lang ang mga laway natin sa lalaking yan. Huwag na natin pasinin yan. Mag-celebrate na lang tayo ng birthday ko. Krishna? Oh, bakit hindi mo pa ibigay kay Papa yung dala mong regalo? Nahiya ako, Ate Sara. Hindi kasi kamahalan ng regalo ko. Alam mo na, yan lang ang nakayanan ko. Pero at least, may regalo ka. Naalala mo si Papa.
Huwag kang mahihiya. Kasi ibibigay mo naman to ng tao sa puso mo. Ate, pakibigay na lang kay Papa, ha? Oh, Kasi kung ako pa ang magbibigay, siguradong makakarinig lang ako sa kanya ng masasakit na salita. Ayokong sirain ang celebration ng birthday niya. ay, sige, Krishna. Ako na magbibigay ng regalo mo kay Papa. Salamat, ate. Aalis na ako. O, hindi ka na magpapaalam kina Mama at Papa? Hindi na. Hindi rin naman nila ako mamamalayang umalis. Alam mo naman, sa sobrang disappointed nila sa akin. Parang hindi na ako nag-i-exist sa kanila. Pagpasensyahan mo na lang sila kung ganun na lang ang tingin nila sa'yo. Basta ako, ano man ang desisyon mo sa buhay, susuportahan kita. Buti ka pa, Ate Sarah. Suportado mo ko. Hindi ka tulad nila Kuya Elmar at Ate Fatima na parang ang liit ng tingin nila sa akin. Payo ko sa'yo, Krishna. Ipagpatuloy mo lang yung pangarap mo. Malay natin, magbunga ng maganda yung paghihirap mo. At sa ating magkakapatid, ikaw lang, Krishna, ang hindi umasa sa ating mga magulang. Dahil sa pagsusulat mo, ikaw ang nagpaaral sa sarili mo. Oh, doon pa lang, may pagmamalaki ka na. Basta, Tol, naniniwala ako sa kakayahan mo. Huwag kang susuko. Sama ang pakiramdam ko. Sandali. Bakit ba hirap akong magsasalita? Pagkapangon nga. Ano ba itong nangyayari sa akin? Hirap akong tumayot. Hindi ko rin maigalaw ang kanang braso ko. Ayun na salamin. Kailangan kong makita kung ano nangyayari sa akin. Nangiwi ang mukha ko. Hindi ko masyadong maigalaw, halos kalahati lang katawan ko. O Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Sarah, wala ka bang balita kay Krishna? Matagal na kasi siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Wala pa po, Ma. Susubukan ko po siyang tawagan o di kaya pupuntahan ko po siya doon sa inuupahan niya. Mabuti pa, Sarah. Ay, ano na kaya? Ay, naku, Mila.
Huwag kang masyadong mag-alala dyan sa bunso mo. Anong huwag mag-alala? Magtatatlong linggo na siyang walang paramdam sa atin. Yung anak mo, Ismael, baka may nangyayaring masama sa kanya. Hindi naman nakikinig ang bunso mo sa mga pangaral natin eh. Kaya bakit pa natin siya pag-aaksaya ng panahon? Ismael, anak pa rin natin si Krishna. Kahit na paminsan-minsan matigas ang ulo niya. Ngayon ko na po pupunta si Krishna sa bahay niya, Ma. Hindi ko kasi siya makontak sa phone eh. Mabuti pa nga, Sarah. Tapos, balitaan mo agad kami, ha? Pag nakausap mo ng kapatid mo. Opo. Krishna, ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan na itsura mo? Hindi ko alam kung Bell's palsy ba ito o mild stroke. Hindi pa ako nagpapacheck up sa doktor. Ano ka ba? Bakit hindi ka pa nagpapacheck up sa doktor? May pera ka ba? Ate, sapat lang sa pagkain at iba pang gastusin ang pera ko. Nagalaw ko na rin yung konting ipon ko kasi magtatatlong linggo na akong walang kita. Kasi hirap nga akong magtrabaho sa kalagayan ko. Sige, magbihis ka. Dadalhin kita sa ospital. Ako na ang gagastos. Kailangan mo ma-check up para maagapan yan. Salamat, Ate Sarah. Krishna, anak. Dinalang ka namin na papa mo ng pagkain. Kami na rin ang bumili ng mga iinumin mong gamot. Salamat po. Yan ba yung sasabihin mong kaya mong mabuhay na mag-isa sa kakarampot mong kita? Oo, nakakakain ka nga ng 3 beses sa isang araw at nakakabayad ng renta sa ilaw at sa tubig. Pero wala kang ipon. At hindi ka makabili ng gamot na pang-maintenance mo. Alam mo naman, sa simula, kailangan mo ng maintenance medicine. Tama ang papa mo, anak. Ito na, yung sinasabi namin sa'yo noon pa, na dapat nag-iipon ka rin. Dahil hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa atin. O, yan. Katulad ngayon. Paano siya makakaipon ng pera kung part-time lang ang trabaho niya? Magkano lang ba kinikita mo sa pagsusulat? Barya-barya lang. Hindi katulad ng mga nakatatanda mong kapatid. Si Elmar, engineer. Si Fatima, general manager sa isang malaking kasino. At si Sarah, isang journalist. Libo-libo ang kinikita nila, anak. Panahon na siguro, anak, na pag-iisipan mo na ang landas na tinatahak mo. Hindi ka mabubuhay kung ganyan lang ang trabaho mo. Anak, mag-isip ka. Gamitin mo yung mga natutunan mo sa eskwelahan.
Ito pong gusto kong buhay. Krishna, hindi ka namin pipigilan. Kung gusto mong manatili sa pagsusulat. Pero ang sabi lang ng papa mo, humanap ka pa ng ibang alternatibo na pwede mong pagkakitaan. Hindi yan imposible, anak. Kasi, napag-aaral mo ang sarili mo noon. Kasi madiskarte ka. Ewan ko ba, simula nung naging writer ka, nawalan ka na ng diskarte sa buhay. Tandaan mo, Krishna, hindi ka namin minamaliit. Ang sa amin ng papa mo, gusto ka namin makitang successful sa buhay mo. At kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa amin. Anak, hindi masamang humingi ng tulong kung hindi mo na talaga kaya. Opo, Pa. Pag-isipan mo ang mga sinabi namin sa iyo, anak. Ba, mukhang mapera ka ngayon, bunso, ah. Oo nga. Nilibre mo pa kami dito sa mamahaling restaurant. Alam ko hindi kayo makapaniwala na ililibre ko kayong tatlo sa ganitong kamahal na restaurant. Well, it's my birthday naman kaya wala namang kaso kung gumastos ko ng malaki. Pero, baka naman, Krishna, pagkatapos nito wala ka ng pera. Don't worry. Marami kong naging writing gigs this past few months. Besides, malaki-laki naman yung kinikita ko sa online selling. Kaya eto, nakakaipon naman ako ng malaki. Good to hear that. At least matutuwa si na mama at papa sa nangyayari ngayon sa buhay mo. Alam nyo, nitong mga nakaraang buwan, I faced a lot of challenges. At naging mas matatag ako dahil dun. And I realized na mahalaga talagang mag-invest para sa future. At yun ang ginagawa ko ngayon. Tumatanda na rin kasi ko eh. Para pag dumating na ako sa retirement age, stable pa rin ang buhay ko. Tama yan, Krishna. We're so proud of you. Me too. Congrats, bunso. You made it! Wow! Masaya ako habang tinitingnan ko itong passbook ko. For the last 5 months, nakaipon ako ng almost 300,000 pesos. Thank you, Lord. Pero hindi ako titigil. Kailangan ko pang mapalago ang perang ito. Panahon na para gamitin ang mga napag-aralan ko. I will use my money sa pag-invest sa foreign exchange trading. Alam ko malaki
malaking kikitain ko ron. Sino kaya tumatawag? Si Mama pala. Sagutin ko muna. Hello, Ma. Krishna, anak. Pasensya na ako na istorbo kita. Ang papa mo kasi. Bakit po? Ano pong nangyari kay Papa? Na-stroke ang papa mo. Sinugod namin siya ngayon sa ospital. Ano po? Ismael, nandito ang bunso mo. Krishna, anak, Kamusta na pong lagay niyo pa? Sobra po ninyo akong pinag-alala. at nahihirapan akong igalaw ang ilang parte ng katawan ko. Nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos kasi hindi matinding stroke at dumali sa papa mo. Magpagaling po kayo. Huwag po kayo susuko. Patutulong po ako sa pagpapagamot ni Papa. Huwag na, anak. May pensyon naman ng papa mo. I insist, Ma. Ilaan nyo na lang po sa ibang bagay yung pensyon ni Papa. Gusto ko pong makatulong sa inyo. Pero anak, baka may hapang ka. Don't worry. Kaya ko po. Malaki naman po naipon ko, kaya makatutulong po ako sa mga gastusin nyo, lalo na sa mga gamot. Salamat, anak. Alam mo, Krishna, nagpapasalamat din kami ng papa mo. Kasi nakakaroon na ng direksyon ng buhay mo. Dahil po yun sa mga aral na ibinigay nyo sa akin. Ginagamit ko po yun ngayon para umasenso ang buhay ko. Pasensya ka na, Krishna, anak. Kung minsan, namamaliit kita. Wala na po sa akin yun. Dahil po doon, kaya binalik ko po yung tiwala at diskarte sa sarili ko. Basta, anak, palagi mong tatandaan, proud kami sa iyo. Nagsimula ako sa mababa. Pero ngayon, unti-unti na akong umaangat sa buhay. Samantala, hindi ako umalis sa pagsusulat. Dahil mahal ko talaga ito eh. Pero hinati ko na ang oras ko. Bukod sa pagsusulat, naging business-minded din ako. Yes, itinuloy ko ang pagpasok sa investing of foreign exchange trading. Nagsama-sama din kaming magkakapatid para itayo ang aming grocery business. At ang mga parents ko, eto, masaya pa rin. Dahil sa success na natatamo namin magkapatid. Siguro, ang moral lessons ng aking kwento, una, magtiwala ka sa iyong sarili. Pangalawa, matutong dumiskarte.
At huwag ka rin magpapa-apekto sa mga taong pilit kang ipinababa. At kung makarinig ka naman ng komento o kritisismo sa iyong buhay, huwag mong mamasamayin yun. Pag-aralan mong mabuti. Dahil sa uli, magagamit mo yun para umasenso ka sa buhay. Ito po si Krishna, isang manunulat at negosyante. At ito po ang aking buhay. Marag Siganap, June Martin Legaspi, Susan Robles, Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Monica. Kaisa-isa naming anak ng yumao kong asawa si Ruth. Mahal na mahal ko siya. Kaya mula nang pumanaw ang kanyang ama, sa kanya ko na ibinuhos ang aking panahon. Pinalago ko rin ang aming kabuhayan para sa kanya. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Talaga bang desidido ka na sa gusto mong mangyari? Oo naman, Ate Eliza. Matagal na namin kaibigan si Piting at maayos ang kanilang pamilya. Walang dahilan para umatras ako sa aming usapan. Papaano kung ayaw ni Ruth? Mabait ang pamangkin mo. Masunurin. Kaya nga kahit gusto niyang maging lawyer, management ang kinuha niya. Nung sabihin ko sa kanya na gusto kong tulungan niya ako sa aming negosyo. Kaya natitiyak ko na susundin niya akong muli. Pero iba ang usapin ng puso, Monica. Ako ang nakakaalam ng makabubuti para sa kanya. At naniniwala siya doon. Wala pa ba siyang nobyo? Hindi na importante yun, ate. May nobyo man siya o wala. Basta ang gusto ko pa rin ang masusunod. Ano po pag-uusapan natin, Ma? Dito magdi-dinner sina Piding at Chimbo tonight. At gusto ko, tulungan mo ko sa pag-asikaso sa kanila. Sure. Yun lang pala eh. Bakit po ba dito magdi-dinner si Mang Piding? Kukunin niyo ba siyang business partner? Gusto naming magsanay na kayo ni Jimbo na lagi magkasama.
Bakit po? Bilang paghahanda yun sa inyong pagpapakasal. Mama! Hindi ko naman siya boyfriend. Hindi kami nagmamahalan. Matututuhan nyo ring mahalin ang isa't isa pagkasal na kayo. Pero, paano kung may nobya na siya? Hindi naman niya tatama na ipilit niyo ako sa kanya. Tulad mo, mabait at masunurin ding anak si Jimbo. Kaya hindi magiging problema yun. Hindi na po ba magbabagong pasya ninyo? Matagal na namin kasunduan yun ni Napiting. Kaya hindi na mababago pa. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapahamak. Alam ko kung anong makabubuti para sa'yo. Kaya sundin mo ako. Good evening, Monica. Oh, Good evening po, tita. oh Jimbo. Sabi ko na nga, ba't kayo ang akin yun. Kilala mo naman ako. Ayokong nahuhuli sa usapan. At siguro, ganon din itong binata mo. Abay, siyempre naman. Sa akin siya man nagdala nga pala kami ng mga pagkain mapagsasaluhan natin. Oo, nagpaluto rin ako. Si Ruth po, tita. Ay, nandun siya sa loob. Halika na doon sa dining room. Doon na natin planuhin ang tungkol sa kanilang kasal. Mabutit sumama ka sa akin dito sa park. Magkaibigan ng parents natin. At ganun din tayo. Kaya nga natuwa sila nang yayain kitang mamasyal. Ang hindi nila alam, ginawa ko yun dahil gusto kong magkausap tayo ng gusto. Tungkol ba sa balak nila? Oo. Ayoko sa gusto nilang mangyari. May nobya na ako. Talaga? Oo. 2 years na kami. Pareho lang pala tayo eh. Pero, ano gagawin natin para mapagbagong isip nila? Mahirap kumbinsihin si Papa. Kaya ang plano ko, magpapaasalan lang kami ng simple ng nobya ko. Maaari naman namin gawin yun dahil nasa tamang edad na kami. Mabuti ka pa. May plano ka na. Ako wala pa. Dahil hindi pa ito alam ni Elmer. Ma'am Monica, para saan po ang perang ito? Separation pay mo yan, Elmer. Ibinigay ko na para makaalis ka na sa kumpanya ko. Po? Bakit po, ma'am? Ano pong kasalanan ko? Dediretsahin na kita. Ang kasalanan mo, naging nobya mo ang aking anak. Oo nga. Mataas ang designation mo dito sa company ko. Pero hindi ka pa rin bagay sa kanya. Ma'am Monica, Hindi ikaw ang gusto ko para kay Ruth. At para sabihin ko sa'yo, nakatakda ng ikasal si Ruth sa anak ng kaibigan ko. Ginawa ni Mama yun? Oo, Ruth. Pero hindi ang pagkawala ko sa company niyo ang masakit sa akin. Kundi yung nalaman ko na
na nakatakda ka na palang ikasal sa iba. I'm sorry, Elmer. Dahil hindi ko agad nasabi sa'yo ang tungkol doon. Pero, pareho lang kami ni Jimbo na ayaw sa gustong mangyari ng parents namin. Ganun ba? Oo! Katunayan may girlfriend na siya. At plano nila magpakasal kahit simple lang. Ruth, magplano na rin tayo. Para wag na tayong magkahiwalay pa. Bakit niyo naman po ginawa kay Elmer yun, Ma? At pinagsalitaan niyo pa siya na masakit. Nagsumbong pala sa yung oportunistang yon. Ma, hindi oportunista si Elmer. Mabait at tapat siya. At mahal po niya ako. At paano ka nakatitiyak? Natapat nga siya sa'yo. Hindi mo naman alam ang makabubuti para sa'yo. Nakakamali kayo. Hindi na ako bata. Alam ko ng tama at mali. Alam ko na ako ano makabubuti para sa akin. Tumigil ka! Ano ba niyo? Dahil nagiging suwail ka na. Yan ang pangit na impluensya sa'yo nung walang kwentang Elmer na yun. Makinig ka, Rose. Sa ayaw at sa gusto mo, pakakasal ka kay Jimbo. At huwag mo ko susuwayin. Itatakwil kita. Bakit ganun si Mama, Tita Edita? Parang hindi siya nagmahal. Ay, ewan ko ba sa kapatid kong yun? Hindi naman ganon ang mga magulang namin. Tita, please. Tulungan niyo ako. Ayoko pumakasal kay Jimbo. Ilang beses ko lang kinausap si Monica tungkol sa bagay na yan. Pero ayaw niya ako sundin. Ruth, hindi ka ba nagsisisi na sumama ka sa akin? Mahal kita, Elmer. Kaya wala akong pinagsisisihan. At saka, pakasalan mo naman ako eh. Oo. Kaya bago tayo magpunta sa probinsya namin, dadaan muna tayo sa kakilala kong judge para magpakasal. Salamat ha. Masaya ako. Kahit simple lang ang magiging kasal natin. At least magiging legal ang pagsasama natin. Sana hindi magtagal. Maunawaan na rin tayo ng mama mo. Elmer! Elmer! Ruth, anak, kumusta ka na? Masakit pa po. Katawan ko. Oo, anak. Patawad. Dahil sa akin, muntik na kayong mamatay ni Elmer. Si Elmer.
Ligtas din siya. Oo. Salamat sa Diyos. Magpagaling ka. At pangako, magbabago na ako. Hindi na ako tututol pa sa relasyon ninyo ni Elmer. Mabilis namang gumaling ang aking anak. At tinupad ko ang aking pangako sa kanya. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Monica. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Angelo Alcantara, Alan Ortega, at Rosana Villegas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Crispin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming pagsubok ang dumaan sa aking buhay. Subalit sinikap ko pong malampasan yun dahil batid kong yun ay bahagi ng pagharap sa mundong magulo at mapanukso. Naglipa na sa ating lipunan ang mga bagay na tila mahirap paglabanan kung kaya tayo'y natutukso upang gumawa ng pagkakamali at kasalanan. Melba, Crispin! Oh, Crispin, malaya ka na! Melba, Oh, salamat sa Diyos. Sa pagkaraan ng 10 taon, nakalaya na rin ako. oh, Aimee! Aimee! Nay! Halika! Dali! May sorpresa ako sa'yo! Anak! Anak, payakap nga. Namiss kita ng gusto. Itay! Anak ko, dalagita ka na, Jaime. Opo! 10 taong ka ba naman kasi sa loob ng bilangguan? Ang dami-dami ko ng pagkukulang sa inyo at kailangan kong makabawi. Ay, sandali lang ha. O, Aimee, ikaw na munang bahala sa tatay mo at ipaghahanda ko lang siya ng makakain.
Gutom na nga ako eh. Oy, dyan muna kayo. Opo. Ang laki mo na talaga. May boyfriend ka na ba? Ay, ang itay naman. Wala pa po sa isip ko yan. Dahil nagko-concentrate muna ako sa pag-aaral. Mabuti naman, anak. Labis akong nalulugod na marinig sa iyo yan. Saka ng boyfriend. Kapag nakatapos ka na at handa ka na sa mga ganong bagay. Gusto ko po muna makatulong kay inay. Ang laki po ng sakripisyo niya sa amin habang nakakulong kayo, tay. Tama ka. Ayos yan, anak. Hindi bilong maging isang ama't ina na pinagsasabay. Opo. Teka, si Dindo. Naku, nasa barkada niya na naman siguro si kuya. Dapat tinutulungan niya kayo dito sa mga gawaing bahay. Sanay na po kami ng inay. Ivy, tapatin mo nga ako. Pasaway ba kuya mo? Po, O sige, huwag mo na sagutin. Dahil nahulaan ko na. tay. Kahit ng mga bata pa kayo, dati ng sutil ang kuya mo. Siguro naman po magbabago din siya. Dapat noon pa. Tay, Anak, ngayong nakalaya na ako, babawi ako sa inyo. Pangako yan. Oh, anak, madaling araw na. Saan ka ba nanggaling? Nakatulog na nanay at kapatid mo, kaya ako na lang ang naghintay sa'yo. Wala naman ako sinabing hintayin niyo ako ah. Sara niyo na nga yan. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nawawalang hinanakit mo sa akin? Bakit? Madali bang kalimutan na ang aking amay naging masama? Dindo. Hindi naman kayo makakapagkaila eh. Dahil yan, kalalabas nyo na sa pihitan. Dahil sumama kayo sa grupo nyong akyat bahay gang. Dala ng matinding pangailangan natin. Hindi kami masaya nang ipinapakain nyo sa amin araw-araw ay galing sa pagnanakaw. Nagkataong kapit sa patalim lang ako, anak. Kapit sa patalim? O sadyang dati nyo nang gawain ng mga barkada nyo yan? Dito, Wala kaming kamalay-malay na ang bawat kanin at ulam na aming isinusubo ay galing pala sa inyong pagnanakaw. huwag mong isumbat sa akin lahat ng yan. Dahil kayo man ay nakinabang. Mas mabuti pang hindi na lang kami nag-aral ni Amy. Kesa naman binabato ng mga tao sa amin ang masama niyong gawain. Masama na kung masama! Napilitan lang akong gawin ang mga bagay na labag sa aking kalooban dahil sa pag-intindi ko sa inyong pamilya ko. At kung ikaw ang nasa kalagayan ko, saka mo lang siguro maiintindihan ang ginawa ko. Anak, Inay, gising pa pala kayo. makikiusap lang sana ako sa'yo. Huwag mo nang paulit-ulit na sinusumbatan ng itay mo.
Ipagtatanggol na naman ninyo. Naaawa na ako sa kanya. Nay, naaawa kayo sa isang taong masama. Huwag mong kalilimutan. Siya pa rin ang inyong ama. Pues, gusto kong malaman ninyong ikinahihiya ko sa maging isang ama. Lapastangan! Sabihin pa man natin minsan siyang naging masama. Bakit? Wala na ba dyan sa puso mo at kalooban ang pagpapatawad sa isang amang nagkamali at nagkasala? Ha? Hanggang kailan mo dadalhin ang matinding galit at puot sa dibdib mo, ha? Hanggang kailan? Hanggang ako'y nabubuhay! Dina! Magbalik ka rito! Kinakausap pa kita! Huwag mo akong tatalikuran! Dina! Ivy, napakalaki ng naging pagkukulang ko sa inyong magkapatid na ako'y mabilang ko. Itay, huwag na po nating ungkatin pang nakaraan. Tapos na po yun. Malaya na kayo. Sa pagkakataong ito, handa na akong magbagong buhay, anak. Nasa inyo po yun para patunayan ang bagay na yan. Bigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon ng lipo ng ating kinagalawan. At sana, patanggap na ako ng kuya mo dahil nais kong makabawi sa lahat ng aking naging pagkukulang sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Darating din ang araw na matatanggap kayo ni Kuya Tinto. Crispin, bakit hindi ka pa magpahinga? Iniisip mo pa rin ang anak nating si Dindo? Melba, anong pwede kong gawin para mawalang tindi ng galit at hinanakit siya sa akin? Bigyan mo na lang siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Mahal ko kayong pamilya ko. At kung meron man lang sa inyong nagdaramdam sa akin, hindi na ako mapalagay. Nauunawaan kita. Gusto kong maayos ang gusot naming dalawa ng anak kong si Tito. Buti naman na-chimpon ka namin. Hindi mo na matatakasan ang atraso mo sa amin. Teka lang. Magbabayad naman ako ng utang ko sa inyo eh. Huwag mo na kaming lokohin. Makalawang na ang taktika mo yan. Sandali ka lang makakabayad ng atraso mo. Pataling? Anong gagawin niyo dyan? Anong gagawin niyo sa akin? Simple lang! Lalagyan ka lang ng gripo sa iyong tagiliran. At dito pa! Wag! Ina. Anak, narito ka sa ospital. Nakita ng itay mo, nakahandusay ka sa lupa, kaya mabilis ka niyang isinugo dito.
Tay. Kung hindi dahil sa kanya, makanaubusan ka na ng dugo at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Si Tay. Anak, kumusta ka na? Tay. Sorry po sa mga nagawa ko sa inyo. Sorry po. Kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sa ibinigay na pangalawang buhay ko ng Diyos, pinangangako ko po sa inyo. Hindi ko na po ito sasayangin. Anak, Sisikapin ko pong maging karapat-dapat na anak para sa inyo. Dahil nakita ko po inyong kabutihan na sa kabila ng aking pagkukulang at galit sa inyong hindi po kayo nagtanim ng kahit katiting na hinanakit sa akin. anak, mahal kita. Mahal kita. Dahil anak kita. Sorry po sa lahat, Titay. Sorry po talaga.